Araw ng sahod, pero bakit malungkot ang beshi ko? Dahil wala na namang matira sa sahod ng beshi mo. Pupunta na naman lahat sa bayarin. Charot lang. So pagkasahod guys, ganito yung ginagawa ko. Kinikwenta ko na kung paano ko pagkasyahin or pagbudgetin yung aking sahod. So pagkatapos kong mag-budget, lumabas lang ako kasi kailangan ko na magpagupit. So gastos na naman, 'di ba? Buti nga ngayon, pag nagpapadala ng pera, hindi na lalabas sa cellphone na lang. So mas madali na lang. At mas makakatipid na nga sa pamasahe. Unlike before na kailangan pang pumunta sa mga remittance center. Ngayon sa app na lang, pwede na, napakabilis kahit sa bahay. Napakalaking tulong din yan. So ayan, kasalukuyan na akong ginugupitan yan. Yung gupit pala dito guys sa Saudi, napakamahal din. 15 Saudi Riyal yan. Kung sa peso yan, mas nasa mahigit 200 pesos. So kailangan pag nagpapagupit ako dito guys, within 3 months, kailangan pahabain ko siya hanggang 3 months or pag hindi ko na kaya, 2 months and a half. Pero mura na tong 15 real na gupit ha. Yung iba kasi yung pag mga kabayan nagpapagupit 40 to 50. Pero dito sa malapit lang sa area namin, merong Indiano na manggugupit or parang barber shop. So 15 real lang yung singil nila. So ayan, pagkatapos umuwi lang ako niyan sa bahay, nagbihis lang ako. So naka-green pa rin ako, 'di ba? Hindi ako masyadong mahilig sa green na damit, 'di ba? So ayan, naka-green pa rin ang person. So ngayon naman, lalabas naman ako kasi pupunta ako ng supermarket. May bibilin lang ako na konti lang naman na mga lulutuin ko kasi nga wala na rin laman yung fridge ko. Pero dito lang ako sa malapit sa amin. So ito na yung supermarket. Ito kasi hindi siya kompleto na supermarket. Walang mga Pinoy product masyado. So nandito ako ngayon sa farm supermarket. Nilalakad ko lang kasi malapit lang sa accommodation namin. Tatawid lang ako. Yun ang nakagandaan sa accommodation namin kasi accessible lahat. Ayan, nasa loob na ako guys. At ang ganda ng mga supermarket dito sa Saudi. Meron na ditong self-checkout. So pwedeng ikaw na yung magbayad. Diyan ka lang magbayad, pero dapat yung payment mo, ano lang, card lang or debit card. So ito yung tsura ng supermarket. Nasa ano tayo, vegetable and fruit section. Bibili lang ako dito ng mga pansahog na mga gulay at saka sibuyas, bawang, ganun, kamatis. Mga gulay lang at saka karne at saka chicken or beef lang yung bibilhin ko kasi may mga dilata pa naman ako sa bahay. So kasi mahilig ako magluto. Gusto ko talaga nagluluto ako. Tapos may nakita akong sale na dates. Tapos meron na rin sila dito mga grab and go na food, yung ready to eat na siya. Ayan, mga fruits. Meron nga ditong chicken biryani, meron ding kabsa, ayan, merong chicken curry, tapos napakarami ding mga pasta or mga salad. Medyo mahal nga lang, 19 or 20 yung mga chicken curry, chicken biryani at mga pasta. Meron tig 19 at saka tig 16. So ayan, kukuha lang tayo dito ng kamatis. Naghanap ako ng kamatis. Dito naman yung mga vegetable at saka mga fruit section naman to guys. Napakadami ng mga fruits dito. Ayan, maraming offer din dito ng mga fruits. Kaya lang walang masyadong mga Pinoy na fruits dito or mga Pinoy na product. Binibili ko dito yung hanggang bago lang ako mag-day off. Kasi pag day off ko, pumupunta ako dun sa Filipino market or yung mga bilihan talaga ng mga Pinoy na items or Pinoy na products. Tapos may nakita ako ditong robot na na parang display nila na umiikot-ikot siya. Sneakers sa tato na brand. Yung parang sa Jollibee na nagsaserve ng food. So meron dito, ayan, mga sneakers na promo yan. Ayan, mga sneakers na product, Bounty. So ayan, naka-promo, umiikot. Siya nga pala dito, may nakakilala sa akin na follower or nanonood na akong video. Mga nagtatrabaho dito na kabayan sa supermarket na to. Kaya shout out sa lahat ng mga Farm 84 boys. Lalong-lalo na kay Sir Jeff, yung supervisor nila dito. Hindi ko alam kung tama ba yung pangalan, Sir Jeff. Nakakalimutan kasi ako sa pangalan. Hindi ko matandain sa pangalan, guys. Kaya pasensya na. Kaya shout out sa inyo kabayan. Salamat sa inyong suporta. Ayan, kumuha lang ako dito ng chicken at saka beef. Ang dami nilang offer ng mga beef at saka chicken, guys. Kung naghahanap kayo ng beef at saka chicken. So ayan, bumili lang ako dito ng beef kasi mas mura dito kaysa sa Pinoy supermarket. Tapos chicken din. So yun lang yung binili ko guys, konti lang talaga. Tapos may nakita akong pandesal. So kung naghanap kayo ng pandesal, may pandesal sa farm. Ayan, tig 2 real lang yung pandesal nila. 6 na piraso na. Pagkatapos ko mag-grocery, ayan, nagpunta naman ako dito sa Al Baik dahil tinatamad na ako magluto ng aking pananghalian or lunch. Kaya magti-take out na lang ako dito ng roasted chicken at na-miss ko din to. Ang tagal ko ding hindi nakakain ng ganito. So magti-take out na lang ako para hindi na ako magluluto kasi anong oras na. Bali naka-order na ako niyan, fast forward na natin. Ayan na yung aking resibo. Ang mahal na pala ngayon guys, 17 real na yung roasted chicken. Una kong dating dito sa Saudi Arabia, mga 10 real yung naabutan ko dito na presyo ng roasted chicken. Grabe, magti 10 years na ako, almost 7 real din yung itinaas ng roasted chicken ng Al Baik.
pero yung lasa at sarap ganun pa rin. So ayan, napakabilis kasi pag umaga guys, walang masyadong tao at hindi busy yung store nila, kaya naka-order agad ako. So pagkatapos nun umuwi ako, nilakad ko lang guys kasi napakalapit lang talaga sa accommodation namin. So ayan, nasa bahay na ako niyan. Pagkatapos niyan, maliligo lang ako, ayusin ko lang yung pinang supermarket ko or pinang grocery ko bago ako papasok. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Ito yung nabili ko, roasted chicken. So alam ko, miss na rin to ng mga kabayan natin, na lalo na yung mga wala na sa Saudi Arabia. Ayan, napakasarap nitong chicken na to guys. Dito kasi sa kanila, walang rice, kaya nga inuwi ko na lang sa bahay. Ganun ako pag kumakain ng albaig. Sa bahay ko na siya kinakain kasi nga walang rice. Syempre, Pinoy tayo, hindi pwedeng walang rice. Ayan, tapos na ako maligo niyan. Tapos kakain lang ako bago ako pumasok sa trabaho. Ayan, nagluto pa pala ako ng pancit canton dyan kasi mas masarap yung roasted chicken na merong pancit canton. Ang crunchy oh. Narinig mo yung lutong ng chicken, 'di ba? Ang sarap. Tapos meron pa niyang sausawan, guys, na garlic sauce. Dati hindi ko gusto tong garlic sauce na to. Ngayon gustong-gusto ko na to siya, guys. Kahit sa shawarma or kahit anong sauce, naku, napakasarap nitong garlic sauce. Bali, ganun lang yung ginagawa ko, guys, lagi pag sahod ko. Budget, tapos tinitreat ko yung sarili ko. Minsan nagpa-pamper, yung pagupit, ganun, or kumakain ng masarap na pagkain. So, ganun lang. Minsan, nitreat mo din yung sarili mo. Wag puro padala. So, yun lang. Bye!